Noong 1879, matapos ideklara ng mga Amerikano ang kanilang kontrol sa Pilipinas, hindi agad sumuko ang mga Pilipino. Matapos matalo sa mga malalaking labanan, ang mga revolusyonaryong Pilipino ay nagbago ng estratehiya. Mula sa tradisyonal na labanan, lumipat sila sa guerrilla warfare, isang digmaang nakabatay sa talino, hindi sa dami. Si Emilio Aguinaldo at ang kanyang mga general ay nagpasya, kung hindi kaya sa lakas, dadaanin sa utak. Gumamit sila ng mga taktika gaya ng biglaang pag-atake sa gabi, mga bitag sa gubat, at pagsusunog ng supply line. Pagkatapos umatake, agad silang naglalaho sa mga bundok at kagubatan, parang anino. Ang mga mamamayan mismo ang naging sandata, nagbibigay ng impormasyon. Pagkain at taguan, ginamit din ng mga Pilipino ang maling impormasyon at lokal na kaalaman upang lituhin ang mga Amerikano. May mga pagkakataong hinayaan nilang pumasok ang kalaban sa mga patibong bago umatake mula sa likod. Sa mga liblib na baryo, itinatag ang mga lihim na kampo, dito nila pinaplano ang mga susunod na operasyon. Ngunit matindi rin ang ganti ng mga Amerikano, sinusunog ang mga baryo, inaaresto ang mga pinaghihinalaan para sa mga sibilyan. Ang bawat gabi ay takot at pagdududa. Sino ang kakampi at sino ang kalaban? Umabot ng halos 2 taon ang matinding labanan bago tuluyang bumagsak ang mga pangunahing puwersa ng revolusyon. Ngunit kahit bihag, hindi nawala ang diwa ng paglaban. Ang mga taktika nilang iyon ay nagsilbing inspirasyon sa mga susunod na henerasyon. Mula sa mga bundok ng Luzon hanggang sa gubat ng Mindanao, ipinakita ng mga Pilipino na hindi kailangang may malakas na armas para lumaban dahil sa bawat taktikang ginamit. Sa bawat buhay na isinugal, pinatunayan nila ang tunay na kahulugan ng kalayaan. Ito ang kwento ng katalinuhan, tapang, at determinasyon ng mga Pilipino sa gitna ng digmaan. Dahil sa laban na ito, natutunan ng mundo ang kalayaan. Hindi kailanman ibinibigay. Ipinaglalaban ito.